Has there been a fan message or story that really touched your heart and reminded you why you do this? Siguro sa akin, nung time na merong nag-message sa family ko, or even sa family ni JM na may batang may cancer. Ah, talaga? Yeah, may cancer yung bata. And then, ang gusto niya lang, alam mo, Tiyan, sabi niya talaga, ang final wish niya is bago siya, mawala, is ma-video create namin siya ni JM. Hindi naman siya nawala? Hindi naman. Actually, nung time nga na nalaman namin yun, nasa Manila pa sila that time. Or pauwi na ng, province nila. Kinausap ng family namin, yung family ng bata. Sabi namin, baka pwedeng puntahan namin yung bata. Better than video Oo. Pero video din namin. Tapos after video create, tanong namin kung pwede ba namin puntahan yung bata kasi nga malala na yung cancer. Parang nasa stage 4 na. Tapos, the next day, flight na nila. So, hindi kami nakaabot. Kasi the next day, meron kaming taping. Pero nagkaroon pa rin ba ng chance na mag-meet kayo dun? Wala talaga. Tapos, ang balak nga namin sana, puntahan namin kung saan yung province nila. Oo. Kaso hindi nila binibigay yung address nila. Ayun. So, Pero na-video greet yun oo. naman. And after nun na parang na-feel ko na parang nagbibigay pa rin sila ng oras sa amin kahit ganun yung, Yes. diba, parang nakaka-touch talaga magpatuloy. Yeah. Grabe, no? Ang bigat naman nung kay Fia. Totoo. Pero ako, ang hindi ko makakalimutan siguro, since ako very vocal naman ako when it comes to mental health awareness since na napagdaanan ko rin kasi yun before. Merong mga nagme-message sa akin. Kaso ang dami nila. Kasi gumawa ako dati ng account nun sa isang app na pwede nila akong i-message kung wala silang mapagsabihan. Kasi mahirap mag-open, di ba? Yeah. Kapag depressed ka. Kasi madalas nasasabi sa atin na parang, ay hindi, nagdadrama lang siya. Arte-arte mo lang. Oo, nilipas din inaarte lang niya yan. So, ganun yung ginawa ko. Ang dami kong nabasa. Tapos, feeling psychiatrist ako. So, na-overwhelm ako, hindi ko siya kinaya. Tapos, sa sobrang dami nung na ano kong message, natatandaan ko sila, pero hindi ko na sila makwento. Tapos, nangyari, may isang fan na lumapit sa akin nun sa personal, tapos sinabi niya na parang pasuko na siya, pero sobrang idol niya ako daw yung inspiration niya, ako daw yung nagiging reason niya para magpatuloy. So, parang, imagine na parang, kung ako din, may mga pinagdadaanan ako at minsan gusto ko nang give up din. Tapos may mga naglo-look up pala sa akin para maging reason nila na magpatuloy pa. Parang, shucks, paano na lang pala sila? And I don't really see them as parang fan. Ayokong tignan in that way. It's more of kaibigan na bigla mong na-meet sa daan, di ba? At saka, sobrang na-appreciate ko rin yung mga batang sumusuporta. Yeah, diba? Merong biglang lumapit sa akin noon na sabi niya, "Hi, Ate Francine." Akala ko magpapapicture siya. Sabi ko, "Sige, tara." Umuuwa ko agad. Sabi niya, "Can I pray for you?" Oh. Kasama niya yung mama niya. Tapos kasama ko rin yung mama ko nung pati isa kong ate. So doon bumilid kami sa loob ng mall. Tapos pinray over niya ako. Okay. Nung time na yon, hindi rin ako okay. So, parang alam mo yun, hindi lang sila basta fan. Minsan, sent from above sila. Mga guardian angels, di ba? So, ang sarap lang sa pakiramdam na nagiging reason ka ng isang tao para magpatuloy. At nagiging reason din sila para i-bless ka. Yeah. So, sa lahat ng mga sinagot natin at sa mga lahat ng katanungan, ano yung pinaka na-realize mong biggest blessing pala at mako-consider mong early Christmas gift? Ito, kung ano yung meron ako ngayon, siguro yung sa pinaka nagpa-realize sa akin is yung sa mga fans. Kasi kung hindi din naman dahil sa kanila, wala din naman ako dito ngayon. Hindi ako nahubog ng ganito, kundi dahil sa kanila. And alam mo yun, lahat naman din ng ginagawa ko, lahat ng ginagawa kong shows or kahit anong events ko, lagi kong sinasabi sa kanila na hindi ko ginagawa to for myself. Ginagawa ko to para sa kanila. Kasi
iba yung suporta nila na kahit saan kami magpunta, nandun Nandyan. sila, lagi silang present. And ayun, siguro, mas napupush akong, mas napupush yung eagerness ko na galingan pa mag-work para sa To be kanila. better lagi. Yes. Ikaw? Para sa akin kasi, everyday is a gift na talaga. Pero yung mga pasabog ni Lord na ganito, ito talaga ang Christmas gift every year para sa akin. Like, last year, sabi ko sa kanya parang, oh my God, parang stop na ba ako? Kasi ang dami nangyari last year. Tinatanong ko na siya kung, sa ibang bansa na ba ako magtatrabaho, doon na lang ba ako pagkatapos ko mag-aral. Tapos binigyan niya kami ng My Future You. Pero there's something to look forward lang tuwing Pasko. Siyempre, hindi na mawawala yung family mo dyan. At sana never, di ba? Yeah. Kami, kapag kapasko kasi talaga dapat kumpleto eh. Ang masasabi kong early Christmas gift, eto. Sobrang laking regalo nito. To think na hindi lang tayo, kasi ang dami nating kasama at sila yung mga nilulook up ko din talaga sa industriyang to. Hindi lang kasi sila basta sabihin mong artista lang o umaarte lang. Ka-work mo lang. Naka-work ko na yung iba sa kanila at masasabi mong mabubuti silang tao. Kaya hindi sila nakakapanghinayang na maging idol, kumbaga. At sa lahat ng mga na-realize natin pagdating sa mga fans, sa mga supporters, sila din yung nagpe-pray kasi para sa atin eh. Kaya tayo blessed. Yeah. Kasi binibless din nila tayo through their love, through their support, sa lahat ng care nila, sa lahat ng pakin nila sa atin. Doon tayo binibiyayaan. Kaya sa mga ganitong paraan, ginagalingan namin kasi gusto namin ibalik sa inyo yung lahat ng support ang pinapakita nyo, pinaparamdam nyo, lalo na sa pagmamahal. Totoo yun. Kasi minsan talaga kapag nandito ka sa trabaho, hindi lang physical lang hinihingi sa'yo eh. It's more of emotions. So, mas nakakapagod. Kasi pag napagod ka, tawa mo, okay ka naman Okay magpahinga lang, eh. oo. Pero pag emosyon, ang Ang hirap hirap. niyang ibalik yung lakas. Kaya sa lahat ng to, I would say, lahat ng 100% dito para sa mga taong sumusuporta sa amin, sa lahat na nagmamahal. Yes. And I think that's it for our heart-to-heart girly girls talk. Yes! Sabay-sabay tayong manood ng Shake, Rattle, and Roll Evil Origins ngayong December 25.